Pagdinig sa Senado sa flood control project anomalies. Witnesses link Curly Discaya to alleged Romualdez property deal. Ayun, pakinggan natin ha. Medyo mahaba-haba to pero kung gagalingan nyo siya pakikinig, may iiksi to. Asan? Nandiyan ba si Nyolo? Binati lang ni Mama Bel. Ipaliwanag nyo lang kung bakit kayo nanditong dalawa. Kayo na yung magkakwento. Sige. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South. Pero maganda magsalita. Hindi ko alam ha, kung tuloy-tuloy. Actually, first time ko lang din to mapapanood kasama kayo. Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po niya. Yeah. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with our deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Key. TJ Conti, hindi kaya ka Hindi ka mag-anak ni Atty. Conti yan ha? At saka ni Paolo Contis. Ge. Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. To that was already 2024 po. Mm-hmm. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law Ba't hindi yung boss ang pinagsalita nila dito, no? firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. Okay. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carly Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. Kamukha lang pala eh. Kamukha daw eh. Oh. During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, sabi so- ko sa boss ko, sorry about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation. Malabo eh, no? Yung sa profile ni Discaya, I'm not sure na he would talk directly dun sa mga tao para utusan, no? Sige, anuhan nyo na yan. Parang foreman ganon. Hindi siguro ganon. anyways, just my assuming speculation ko lang naman. Conversation that took place between you and Mr. Discaya at that point in time. Okay, during February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, As according to Mr. Discaya, Ulit. we both asked baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, So from Discaya na nakita nila personally daw na si Discaya kaya naalala nila dahil nakausap nila
Ay, hindi naman sinabing nakausap eh. Parang nakita lang din nila na he was the one manning. Doon sa mga tao, tulungan nyo, tulungan. Pinatulungan daw to. So, i-ano lang natin, expound lang natin ng konti yung sinasabi. So, okay. Kagaya nga na sinabi ko no, nakita nyo naman yung ano eh. May mga si Diskaya no, considered to be ano na medyo high profile na yan then ano no. Hindi yan regular na mayaman lang. 'Di ba? So may mga kumbaga parang pagka inuutusan yung mga nagbubuhat, yung mga tumutulong sa paglilipat, parang hindi siguro medyo malayo no, malabong gawin yun nung isang kagaya ng nasa status ni Diskaya. Sa akin lang. On, As according to Mr. Diskaya. that is according to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita niyong personal, si Carla Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung nandito sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino diyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you'll be recognized later. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo, ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, sir. So, maski ngayon, Si Toby Chanko, kilala namang siya yun eh, nagmaskara pa. Joke lang. sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. Ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na It's naginip not ako ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasama maalalang transaction Well, that's your option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath. Kagaya ng sinabi ko, no? Mamaya okay lang kaya, isabihin ko kung ano opinion ko rito. Hindi kasi actually nag-brainstorm kami dun sa Birahan PH team sa GC namin. And alam nyo, may mga magandang insight yung mga kasama natin dun eh. Pero yung insight ko, medyo ano, pero parang ganun eh. Mas parang na-confirm ko na tama ako eh. Kasi ngayon ko lang talaga ito napanood eh. Na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari nung number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yun? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sana ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam po. Yung ang galing nito. Ang galing nito, boss. Andiyan ba si Boss Jordan? Kung ano yung sinabi ko, yun sa tingin ko. And sa ano na to, hindi involved si Diskaya. Hindi involved si Diskaya dun sa yung sa kwento ko dyan sa loob ha. Kasi yung reaction ni Diskaya natural eh. So maganda talaga pagkakaano, talagang hindi kilala, hindi ano, pero pinaupo, tapos mararamdaman mo yung itsura talaga ni Diskaya, medyo lito eh. So para mas natural yung reaction niya, talagang totoo na hindi niya, basta! Mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabi ikaw ang bibili. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. Isang beses. Opo. They
pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Oh, period. During the hearings. Wala to. Parang na pakiramdam ko pati si bahala kayo dyan. Hindi, yan ayaw ko magbigay ng opinion eh. Kasi para feeling ko magandang ano to. No, kayo na bahala, kayo ba? Ano naman eh. Kahit maganda yung bahala kayo, wala akong masabi talaga. All I care, Diskaya will be rotten in jail. Yan, syempre. Ang mahalaga talaga, managot kung sino yung dapat na managot. Lalo na yung mga umamin na meron silang pagkakasala, no? Dapat talaga mapanagot, no? Lalong-lalo na yung mga malalaking nadispalko, no? Yung malaki ang kinamal pagdating dyan sa anomalya dyan sa flood control projects. Anyways, bago tayo mag-proceed, no? Let's give an opportunity dun sa iba na makapag-comment. Basahin natin yung mga comment nyo pertaining dito sa topic natin na to. Kasi gusto ko rin malaman yung pulso ng ano nyo eh. Pulso ng ano nyo. yung pulso nyo dito. Ano tingin natin dyan? Sabi dito, andyan, hindi, nagbatian lang yan. Bati lang pala yan. It's highly unlikely that Diskaya will casually mention Romualdez as the buyer. Hindi naman niya mention eh. Si Ma'am Maritel T, shout out, nandyan. Ma'am Maritel T, hi. Walang kwenta ang hearing today. Dapat ibalik ang Quadcom. Tama eh. No? Oy, Mamiyu! Naku, bawal pa ako bumati ah. Yan. So, that's for that topic na naman na, no? Pero yun nga, maganda kasi yung mga opinion ng ibang natin, mga birador natin dyan sa baba eh. Sabi ni Boss JM Martins, hindi kaya nataniman ng evidence si Ping? Dalawa kasi yung nagsasabi, pero isa, ano kaya magiging reaction ni Ping? Boss Flaco Ryan Kilyeza, what's up? Ito yung ito yung isa ng sinabi rito na kung saan, no? Ano sabi dito? Wait nga, play natin ha. Alam ko dito sinabi ni Ping Lacson eh, mahina lang yung anong yan eh. Hindi naman ito. Hindi, wait lang, pakita natin yung asan yung mga pictures? Parang may picture ako kanina na ipinapakita. Andun sa Gusto ko ipakita yung litrato na kung saan yung isa hindi naman pala natin hindi natin naibigay eh. So I think hindi mahalaga na ipakita yung picture kasi hindi naman natin napakita yung yung nakadilaw, yung isang Hindi naman ito. nakatago, di ba? Ito sabi, para at least kasi ito yung parang pang-finale ni Senator Ping Lacson. Ito sabi niya rito. Naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. Boss Jordan G, ito yung nagko-conclude. I repeat, hindi ito enough. Itong information is not enough to implicate. Correct. Not even implicate the former speaker. This is we may just consider this as a lead. Kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. Hindi naman ito enough. Dides, iyakan na! DDS, utang luga. DDS, tanga-tanga. Yan! DDS, tanga-tanga.